bored ako, tapos merong ayuda from Pasig, pamaskong handog, lulutuin na namin. Hindi na nakaabot ng Pasko yung spaghetti. Thank you, Pasig people. So, we're gonna cook the spaghetti. Although, family size siya, so titimbangin ko yung sakto na sa amin. Ganyan ko siya tinimbang. Boiling na yung water. What I like to do is, lagyan ng oil, konting iodized salt. Then, we gently put it there. Yay! That's kind of perfect. Sibuyas. Bawang. Ito, kasama siya sa pamaskong handog, pero lulutuin na rin namin ako nahulog na. Kaya namin siya sa spaghetti. Tapos, corned beef. This is the budget-style spaghetti. And it's time to timbang naman the sauce. Kasi masyadong marami to. 3 lang naman kami yung kakain. 600. Oops, sumobra na. Hindi ako pang cooking show, Shanli. Nahuhulog yung mga tools. Hindi ho talaga ako pang cooking show. Medyo magaslaw kasi ako magluto. Laman na may konting spaghetti. Laman pa lang yun, wala pa yung sauce. Ini-steer din yung pasta. Kasi kapag dini-steer yung pasta, dumidikit siya sa ilalim. Every now and then, ito yung food namin, spaghetti or carbonara. Kasi madali siyang lutuin. Yan, ganyan ka lang. Konting gisa-gisa, hintay mo nga kumulo, strain mo, tapos na, may kakainin na yung pamilya mo. Diba usually yung mga sauce naman ng spaghetti, ano na siya, parang iinitin na lang. True. Sabi po ni apprentice, lagyan natin ng butter. She knows this better. Kasi hindi naman ako maluto ng spag. Hindi po talaga ako cooking show. Okay na, nalagyan na nga eh. First time ko gagawin yung butter after saute. Pero kami, ang ginagawa talaga namin sa family ko is cheese. Makeso talaga kami. Bago pa maluto. Yung iba, di ba, after maluto. Kasi para preference-based siya. Pinch ng asukal at asin. Hindi. Pag maalat, asukal lang rin. Pag matamis yung niluto. See? Habang kumukulo yung sauce, i-drain na natin to. Kasi dito ko rin ilalagay yung sauce. Space saver things. Ito po ang pinakamadali, pero pinakatangang nagagawa ko sa buhay ko. So, as a Gen Z housewife, usually, we're not trained for this anymore. Ngayon ang generation natin, hindi na trained for being a wife. Hindi na trained for being... Ako talaga trained ako to be in the workforce. So, I'm learning all this in the first 2 years as a Gen Z housewife. Ako na lang din naawa sa sarili ko. Although, pinalaki naman ako ng mga basic chores. Oo, panahon pa ng kopong-kopong ata yung mga ganon. Yung... papalakihin ka to be a perfect wife. I wasn't raised to be one. I chose this life. So I'm choosing to learn. But sometimes I am too dumb. Okay na ba to? I'm not that sure of my movements. That's why I think it doubted me too. You doubt yourself that the food doubts you. Oo, dyan na isasalin ngayon ang sauce. Super easy, diba? Tapos you'd think itong mga handa sa birthday yan. Pero madali lang siya lutuin. Siguro ito yung hinahanda kasi marami pang ibang lulutuin. Maganda ganito, mini-mix na siya. Kasi natutunan ko naman to kay mama. Kasi yung iba, diba, gusto nila separate ang sauce tsaka yung pasta kapag kakain. So, ikaw maglalagay ng sauce mo. Ang natutunan ko naman sa aking Mudra Health is dapat hinahalo na siya ahead of time. Kasi sisipsipin nung pasta yung sauce. Doon siya nagiging malinamnam. So, I believe her because her spaghetti is good. Housewife Diaries by Miss Bay. Wala akong may gagawin eh. Kakain na lang kami mamaya. Pero I've decided from now on, in this vlog, makikita nyo lang leeg ng ibang tao o mukha ko. So, I recently passed the board exam. Woohoo! This is my celebration meal. Kasi hindi ko akalaing papasa ako. Kasi grabe, sinusubok ako ngayong taon. Parang ayaw ata akong maging masaya. Kasi September 29 was the board exam. Tapos, September 28, we received quite a tough news. My mind was elsewhere. Tapos, super... Kung alam ano magiging board rating ko kasi 1 hour ko lang tinake yung majorship. I tell this story all the time kasi pati ako nawiwindang sa sarili ko. Ganyan kami magluto ni ate ko ng spaghetti. Mga random na spaghetti lang, yung gusto mo lang kumain ng spaghetti. Kasi mura siya, kasi Argentina, magkano? Makakagluto ka na for
less than 400 na spaghetti. Hindi ko na-anticipate na kapag nag-board exam ka pala, guys, is meron siyang 1 hour break in between. For me, na nasa ibang dimensyon ng utak, sayang yung oras. So, natatapos ako always 1 hour before, kasi meron akong ugali na ayoko tinitingnan yung sagot ko. Kasi pag tinignan ko yung sagot ko, feeling ko, mali siya. Ganon. So, I don't wanna relive the anxiety. Parang no first subject kasi is Gen Ed. So, kinaya ko pa yung Gen Ed. Nire-read ko, tapos binabago ko yung mga sagot ko. Nung Prof Ed na girl, medyo maraming challenges sa Prof Ed. So, lagi ako natatapos 1 hour ahead of time. So, nakakapag-nap ako. Kaya lang problema, nap is 1 hour, 1 hour. Tapos, another 1 hour na wala kang gagawin, tutungang ka lang. Yun, nung pahapon na ajit na ako umuwi kasi feeling ko kailangan ako sa bahay. Sa Bikutan, kailangan ako sa bahay namin sa parents ko. Akala ko, kasi syempre something happened. So parang feeling ko kailangan ako doon. Girl, 1 hour ko lang tinake yung major shift. Isip ko nung tapos na ako is, sabi ko, tama ba tong ginagawa ko? Kasi 45 minutes pa lang yung nakakalipas nung nag-start yung major shift. I think major shift started 2 p.m. Tapos hanggang 6 p.m. naman kami pwede nandun. Tapos, 2:45 pa lang tapos na ako. Hindi ko lang maalala yung exact time. Nung inisip ko, ipapasa ko ba to? Kasi lahat tinitignan ko yung paligid. Kung bawal kasi lumingon-lingon masyado kasi magiging suspicious ka. Pero lumilingon ako pa, unti-unti ko na stretching ako, ganyan. Kasi yung tagal mo nakaupo doon, 6 a.m. pala nakaupo ka na doon, so stretching ako kunwari. Tapos nakikita ko sila, nasa page 2. Tapos kinakabahan ako kasi mahirap yung major shift, guys. Social studies yung major ko, So, na-agit na ako. Tapos, nung nare-realize ko, I can't bear the time passing so slow anymore. Inasa ko siya. Narinig ko mismo sa mga kasama ko dun sa classroom na, wow, gumagano sila. Hindi nila siguro alam kung maa-amaze sila. O parang mako-concern. Sabi, parang bilis na. Kasi kahit ako din mismo sa sarili ko, hindi ko alam. So, kung isa kayo sa mga nanonood na nakasama ko dun sa examination room at naalala niyong may babaeng tumayo ng maaga sa major shift ng social studies, ako po yun. Thankfully, guys, pumasa naman ako. Charap. Pwede itong ulam hanggang bukas. Nakatira kasi kami, guys, around Pasig. Hindi, around Mandaluyong, tapos boundary ng Pasig. So, ang binigay sa amin pamaskong handog ay Pasig. Pero ako, originally, talaga, taga-Taguig ako. Doon ako voter, doon ako lahat. Tubong Taguig talaga ako. Doon ako pinanganak, doon ako namamatay feeling ko. Charot. Scholar ako ng Taguig, so huge shout out. Yun din, isa sa mga pag-usapan natin. Sit-down vlog to kasi wala na akong ibang gagawin. For 4 years, I was a scholar of Taguig City. Kami ng ate ko actually, but she was way ahead of me. Tapos nung panahon ko na, medyo malaki na yung pinamimigay ng Taguig. The thing was, yung ate ko kasi sa UP siya. Tapos ako, sa PNU, Philippine Normal, so nakakatanggap ako per sem ng around 20,000. So sobrang laking bagay nun for us as a family. So nung graduate ako, my father make it a point na magpasalamat ako sa government. And of course, sa mga taong bayan. Kasi kung hindi dahil sa pera nyo, hindi ako makakagraduate. Ko talaga gustong mag-aral sa PNU. Hindi talaga. Umiiyak talaga ako kasi ayoko talaga dun. Alam nyo ba, oh my God, so sorry, Inang P. Sa PNU, very organized sila. Sila yung pinaka-organized na school na na-applyan ko. Kayang pagsabayin yung daldal tsaka kain mo. Ito, tahimik ka pagsusubok. Senior high, nag-a-apply ako sa schools. Nag-apply ako sa lahat halos ng schools, maski PUP, ganyan. Puro state university kasi alam ko na yun yung goal ko. Tapos PNU was just a backup school. Sinabihan lang ako ng friends ko sa senior high na, try mo din mag-PNU kasi dream school ko talaga mag-PNU, ganun sila. Tapos parang ako, pupunta din kayo doon, sasama na lang ako. Hindi ko naman inakala, napapasa ako. So pumasa ako, test, may interview next. Doon sa interview, girl, tinanong ako nung interviewer, nakalimutan ko na nga pangalan ni ma'am. Where do you see yourself in 10 years? Ang gusto ko dati, mag-clinical psych. Kung di ako mag-philo kasi talaga yung aking totga. Kung hindi ako mag-philo, magsa-psych ako. Pero clinical, kasi magaling ako mag-therapy ng mga tao. Minsan dinadiagnose ko sila, Mali yun, wag yung gagawin yun. Sabi ko doon sa interviewer,
I see myself in 10 years probably having my own clinic, practicing ganun ako, girl. Hala, yung psychology pa nila, pang guidance counselor. Buti na lang magaling ako sa mga interview. So sabi ko, but I'd also like to teach on the side of that clinical psych. I would like to teach students, ganyan, because I am very good at public speaking. Kaya. So, pumasa na naman ako. Ngayon, nung nag-medical na, marami ako naging issues sa medical na PNU. Pero thank God naman, pasa ako sa medical kasi sinama ko yung nanay ko. Tapos nagalit pa sa akin yung doktor kasi bakit kami kasamang nanay? College ka na, ganun. Pumasa ako, nakagraduate naman ako. So, hindi ko pa rin alam na yung first year mo, wala kayong major. Na magme-majorship pa kayo ulit, hindi ko talaga alam. Like, wala akong ka-idea na ganun yung gagawin. Parang ang akala ko dati, eto na ba yun? Sila ba pipili for us? Kasi parang walang, hindi tinatanong ko yung mga classmate ko, anong major ka? Ginaganon ko sila kasi akala ko, block section kami no first year. The best year of my life. Hindi ko na-realize na yun nga mag-majorship. Tapos first choice is social science and luckily I got in. Tapos yun na, the rest is history na. Super happy pala na magiging boy ko sa PNU. Na-realize ko ngayon na LPT na ako. LPT na ako! Alam niyo, yung mga tao nagsasabi na LPT na sila. Tatatayimik ako ulit, wait lang. Hindi talaga kaya. Nakaka-surreal pala sa feeling. Kapag merong kadugtong yung pangalan mo, na na-earn mo, na pinasa mo on your own right, that it's yours, it will never be taken away from you unless may gawin ka kabulastugan. I'm just really grateful. Parang ang surreal na Beatrice May, Bantayan, Bolante, LPT, gano'n. Parang na-realize ko siya nung pumasa na ako. Kasi nung first year, inisip ko nga, hindi ko nga alam na magti-teacher ako, hindi ko rin alam na magsusoksay pala ako, hindi ko alam na hindi ko pala i-pursue yung psychology dream ko. Parang kapag may pumapasa nung first year, happy ako, nakakatuwa naman, 100% passing rate ng PNU, gumagano kami. Pero, parang hindi ko pa siya magets. Bakit siya big deal? Pero I was celebrating other people's success. Pero ngayon na pumasa ako talaga, parang super surreal pala talaga niya na meron kang ganun sa pangalan mo. Na talagang kahit napakarami flood ng names sa social media mo, lahat yung hahartan mo. Lahat yung congratulations mo. Kasi it's such a surreal moment. Super happy. Next na si friendship. Next ka na. Arsay. Kain-kain mo yan. Ayun pa. Thank you din siya sa asawa ko kasi ayoko talaga mag-review. Kung totoo sila, parang mandami kasi talagang nangyari sa akin. We got married this year. Dapat magte-take na ako nung March. We got married February. So, parang dami kong inaasikaso ahead of time. Tapos feeling ko masyadong blissful yung mga panahon para stressin yung sarili ko. So, sabi ko, I'll take it on September. Dami talaga nangyari this year. I think my family knows that. So, if you guys are watching, shout out to you all. Kayo pa yung magpapalibre sa akin, lilibre nyo ako. Ito yung aking victory meal, sobrang laki nung giveaway ko pala, guys. Wala akong pouch. So, box siya ng isa sa mga PR packages. Pinalot ko talaga ng so much care. Siguro, dito, 1/3 bubble wrap lang. So, meron pa namang next giveaway. Kasi hindi naman ako nauubusan ng mga PR kit. Minsan, yung mga PR kit kasi is paulit yung pinadadala. So, syempre, kapag hindi mo pa ubos, sayang naman kung magkikip ka, diba? Yun nanalo sa giveaway ko, guys. Kaya siya yung nanalo. Kasi, super nag-resonate ako sa sinabi niya. Feeling ko, wala siyang best recommendation product na nilagay. Pero, merong kung ano yung advice ko to you, from content creator to the viewers. Na-advice ko na, this too shall pass. Ganon. Kasi, people fail to remember that as humans, our bodies are changing. Kasi lalo na ngayon, guys, yung pinagdadaanan yung katawan ko, grabe talaga yung hormonal imbalance ko. So, sa mga videos ko sa TikTok, makikita nyo ang dami pong acne. Then, sometimes, people would point that out. And sometimes, I would feel bad. Kasi akala ko dati immune na ako kasi nga napagdaanan ko na siya as a teenager. Pero, when someone points it out as someone na kilala ka as skincare person, it's kind of hard. So, parang medyo na-affect ako. Konti lang naman, pero hindi super. Kasi I reminded myself na bodies do change, especially with women that has hormonal problems like me. I always explain this to my videos that I do have a bilateral PCOS. So, both of my ovaries are polycystic. Because of that, I have a very fluctuating hormones without my birth control pills, which I stopped and started again just this month. So, it's hard for me to combat
acne, lalo na kung maganda naman yung products, tapos walang gumagana, it happens. Kung ano man background mo, tatanggapin ka nila as scholar. Super nice ng scholarship program ng Taguig kasi may grade requirement sila na dapat hindi ka bumabagsak. Yun lang naman. Tapos super lenient pa rin nila doon kasi parang makakailang warning pa naman sila bago ka nila tanggalin. So, that alone for me is very generous na. Kasi may mga ibang scholarship nga na kahit di ka bumagsak, bumaba ka lang sa general weighted average mo na 85, tapos naging 84 yung general weighted average, matatanggalin ka nila. Sa scholarship ng Taguig, hindi sila ganun. Plus, if Dean's Lister ka pa, or may certain grades na puro uno ka, for example, meron ka pang merit na 5K. Parang gusto ko lang siyang gawing informative na video para sa inyo. Kasi, lalo na if bagong lipat kayo sa Taguig, tapos bagong lipat yung mga inyong mga anak, na it's an option. Kasi dapat sinasamantala natin yung mga ganyang benefits. Elementary ako, yung dating administration kasi, before, magbibigay lang sila ng tela for uniforms. Kasi ikaw na bahala, then they will give out 2 notebooks, 1 pen, 1 pencil, walang shoes. Then, Mayor Lani came into office. Lahat ng uniforms namin on her first year, gawa na. Tapos from 2 notebooks, naging 9. Kasi ang subjects naman ng bata ay nasa 6 or 8. So, may extra 1 or extra 2. Tapos, ang daming notebook, sobrang kapal, sobrang malalaki pa yung mga notebook no naalala ko. Hindi, baka makakahanap akong picture lalagay ko dito. Tapos, kumpleto na, pati ballpen, bag, and then shoes. Tapos, from college, for 20,000 pesos per sem for 4 years. 2 sems per year, so 40K ako per year. Per laking tulong niya, for me personally, na hindi masyado maging burden sa parents ko yung pag-aaral ko. Although, eto pa ha, naging libre yung state universities. Pero even before maging libre yung state universities, meron na kami scholarship. Tapos nung naging libre yung state university, parang yung pera na yon lumaki pa, tapos naging sa amin na lang as students, maging sustenance na lang siya sa mga kailangan namin sa school. Ang laking factor ng mga ganung bagay that student can go beyond and achieve their dreams because the government supported them, their families supported them. Super laking bagay talaga niya. So, this is just my gratefulness video for all the people of Taguig, all the people of taxpayers ng bayan, sa family ko, sa asawa ko, sa ate ko, na brought me here. I wouldn't really be here if it weren't for them. So, that's it for today's vlog. Ubusin ko na yung spaghetti ko. Bye, guys!